Kumusta po? Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kababayan. At sana po nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Ano po? Medyo mainit ang ating mga kababayan ngayon dahil nga po sa issue nitong korupsyon. Huwag lang masyado mainit ang ulo. Relax lamang po. Pero karapatan po natin na hanapin at papanagutin, mga kaibigan, itong masangkot sa korupsyon na ito. Tama nga naman, yung may mga kasabihan na madalas kong narinig, lalaki o babae nakakuha ng isang gatas sa mall, nahuli ng gwardiya, dinala sa pulis, kinasuhan. Magkano lang ang halaga ng gatas na yun? Hindi nga kaabot siguro ng 500. Para po yun, may painom niya sa kanyang anak. Hindi na aabot ng 500 ang halaga ng gatas na yun. Ginasuhan at walang swerte, kulong. Pero dito mga kababayan, billions of pesos at maliwanag na, maliwanag pa sa sikat ng haring araw na meron talaga, mga kaibigan, imbestiga mga kaibigan. Walang kamatayang investigasyon. May umami na, may tinumbok ng tao, nakita na yung pera, napuntahan na yung mga area na sinabing doon nila ginagawa ang krimen. I mean, yung area na sabing nandoon daw ang project pero wala. Pero anong ginawa? Hindi po man lamang naikulong even temporarily. Ang nangyari pa po kung sino pa ang nagsabi, yun pa ang kinulong. Nakuha ba ninyo? Hindi ba tarantaduhan mga kababayan ang nangyari? Maliwanag ang sitwasyon ngayon. Yung mga nagsabi mga kaibigan, itong mga nag-imbestiga para namang hindi nila alam talaga kung sinong mga sangkot dyan Hindi bago yan Para bang nagmamalinis mga kaibigan, na ang ibig ko pong sabihin sa pagmamalinis na wala talaga silang alam. Sana po kumidlat at nang matamaan sila. Hindi ba? Para bang ipapalabas mga kababayan na wala silang alam. O ito, pakinggan natin mga kababayan. Tingnan natin itong isang news report galing sa Bilyonaryo TV mga kababayan. Lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng Bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. O kagaya niyan, huwag mong sabihin na hindi nila nakita yan. Nasa online na social media yan. At hindi yan matago. In fact, itong news na ito, dito ko rin nakuha Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Hindi ba po? 2 tao. Itong mga taong ito, parang mahirap talagang mapangalanan nila yan dyan sa Kongreso. Napakahirap po. Kaya nga po, tinatawag ng iba, even ako, tinatawag ko itong secret na mga pangalan na tao dyan sa Kongreso. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Huwag mong sabihin hindi kumalat yan. Hindi po ba?
Given na. Ayan oh. Bilisan na lang nila ang investigasyon. Mainit ang issue eh. Di ba? Dito muna mag-focus. Huwag patakbuhin ng ilang mga araw pa. Tingnan ninyo si Saldico. Lumipad na mga kababayan, di natin alam. Di ba? O sino bang may alam na si Saldico nakalabas ng bansa? Ibang mga kaso mga kababayan natin dito. Yung kanilang itinerary of travel nila mga kababayan. Including even the oras of departure, lahat-lahat na. Hanggang sa kung saan sila pumunta mga kababayan, ipinalabas. Bakit kay Saldico? Wala tayong narinig. Wala tayong narinig. Eh ngayon, may mga bulong-bulungan pa, may mga naririnig tayong mga kababayan na kung hindi mag-iingat ang ating mga investigator mga kababayan, kung medyo mahina ang action nila ngayon, ang galaw. Baka pa makaalis pa itong si the former Speaker Martin Romualdez. At pagka nakaalis na yan, aabuti na naman tayo ng siyam-siyam. Hindi na siya matanong mga kababayan. Di ba? Going back doon sa video na sa news na nakita natin. Kung yung news na yun mga kababayan, yung mga pagmamayari nila ng mga ganon, para sa akin mga kababayan, walang problema yon. Walang problema yon. Basta ipapakita nila mga kababayan na hindi yun nila nabili during the time, mga kaibigan, nitong nakaupo sila since 2022. Kung nabili na nila yon since 2022 hanggang ngayon, they have to explain to the people. At ito dapat, mga kaibigan, dito dapat magko-concentrate mga kababayan ang ating mga mambabatas na nag-imbestiga ngayon, including yung Independent Commission for Infrastructure mga kababayan. Dito na sila mag-concentrate muna. Yung iba mga kababayan dyan, paper trail, makikita na nila yan. Diba? Makikita na nila yan. Kasi itong dalawa, ang napakahirap talaga ma-mention eh. Ano kayang dahilan? Bakit hindi po sila nag-ingay? Lahat naman may mga confidential. Di ba? Even ang Pangulong Ferdinand Marcos, billions of pesos ang confidential fund niyan. Sinubukan ba nilang tanungin at hanapin at ilahad kung anong ginastuhan dito? Hindi naman. Courtesy naman doon sa presidente, di ba po? Bakit? Kung merong courtesy doon sa presidente, wala ba rin pong courtesy dito sa vice presidente? What about yung ibang agency? Di ba po, meron din silang mga intelligence fund? Di ba po? Bakit po hindi sila pinatawag? Bakit po doon, mas mainit sila doon sa 125 million pesos na intelligence fund? Ang ingay nila. E ngayon, bakit hindi sila maingay? Nandyan si Luistro, yung babae, na kung hindi ni speaker, walang akap. Kung hindi ni speaker, walang, di ba narinig ninyo yun? Mayroon yung video siya dyan eh. Ang iingay nila mga kababayan sa 125 million confidential fund ni Inday. Ngayon, billions of pesos, if not trillions, pero umabot ng trillions sa kabuuan, mga kababayan, wala silang ingay. Na-involve ang mga pangalan na ni Speaker Martin Romualdez, pangalan ni Saldico, wala talaga silang ingay. Bakit? Anong meron? Anong meron? Bakit wala kayong ingay? Ang iingay ninyo sa 125 million pesos na pinapaliwanag na mga kababayan, even ang kuwan nagsabi na walang nalabag dito. Inanap ninyo kung sino yung may mga pangalan. Kaya nga po, confidential fund eh. For purposes of record, maglagay lamang sila ng pangalan kasi malay mo, intel pala yun.
ginamit pang intel nila doon sa eskwelahan kasi ang eskwelahan napasok na mga kababayan ng mga recruitment dito sa Makaliwa. Di ba po? Malay mo na gamit ng pagpapalakas ng mga project niya para sa mga mountainous area, para sa eskwelahan. Malay natin. Di ba po? Pero maliwanag na yun eh. Doon sa sinabi ng COA na wala pong nailapag. Pero ang ingay nila. In fact, yun pa ang isa sa mga reasons mga kababayan nila na nag-file sila ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Hindi po ba? Eh bakit ngayon? Iyon sila, walang ingay. Because hindi po nakaparty. Dito sa Kongreso na ito, sa House of Representatives, ang daming mga may sama talaga sa investigasyon dyan. Ang daming may sama sa investigasyon na yan. May mga pangalan na nga eh. Pinangalanan na mga kaibigan, pero wala pang pinangalanan ng congressman isa na natawag nila doon. Meron bang congressman na ipatawag mga kaibigan? Diyan sa TRICOM. Pinangalanan na sa affidavit ng Diskaya, inipit pa ang Diskaya ngayon. Doon sana mag-umpisa na kayo mag-imbestiga sa pinangalanan ng mga kaibigan ng Diskaya. Bakit ang Diskaya ang inipit ngayon? Di ba? Okay lang naman ipitin yung taga DPWH kasi sila ang implementing office at sila pa, mga kababayan, ang isa sa mga gumawa ng kalukuhan. Di po ba? Pero itong nagtapat, mga kababayan, tingnan mo, yung SYM, Sims, yung kontraktor, kagaya rin ni Wawaw Builders, ginamit ang kanilang lisensya ng taga DPWH. Ang akala nila, yung lisensya nila, ginamit mga kababayan para to make it legal, ang gagawin nilang mangungontrata sila. Even bawal ito. Pero ginamit ng kalukuhan. Walang project. Kita mo? Huwag mong sabihin yung congressman na naglagay ng pondo doon, walang sa kanya. Di ba kalakaran na, sinabi na nila na nagbigay talaga sila, yung iba, kinukuha na. Pagkapadalo na ng bidding, kinukuha na yung certain percentage, mga kababayan nila. Yung 20 or 25, o yung iba, 30% daw. Bakit wala pang pinatawag na pinangalanan ng mga congressman? Kung sino pa itong nagbulgar na merong ito, sila pa ang laging tinuligsa at inipit ng inipit, mga kababayan. Nasaan ang hustisya dyan? Kaya po hindi natin masisi ang Pilipino, ang taong bayan, na magalit sa inyo. Kahit na nagpalit kayo ng Speaker of the House, magagalit pa rin yan. Kasi hindi po tama talaga ang ginagawa ninyo. Walang nakita ang tao na kapagbabago. Hindi po ba? Wala kayong tinawag pa. Even ang Senado, wala pang tinawag na pinapangalanan na tao. Yung mga congressman, tumbok na nila eh. Kaya nga po, hindi ako maniwala. Kayo, maniwala ba kayo? Wala silang alam na may mga congressman na ganun ang ginagawa. Masahol dito sa Congress kasi marami sila eh. Huwag nilang sabihin, wala silang alam. Sana po, tamaan sila ng kidlat. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share, like, and hit the bell button para lagi po tayong updated.